reports were soon as I recall, she was then the operations head of Landmark Show and assumed the position of department manager thereafter. I understand, of course, that the prosecution has the right to choose your witnesses. I am simply curious, bakit hindi pinatawag si Ms. Abaya na magtestigo ngayon, samantalang siya yung may personal knowledge ng encashment ng mga cheque na pinag-uusapan? Your Honor, The Honorable Chua may respond. thank you, Your Honor. Your Honor, at that time, when this check was in cash, si Ma'am po, ang ating pong testigo, siya po ang branch manager. Hindi po si yung nabanggit po ninyo. Yes, alam ko na siya yung branch manager, pero yung operations head at that time, si Jean Abaya. As a matter of fact, she was even able to say that the entire amount of the check was withdrawn each encashment. So, ang lumalabas doon sa House hearing, kung naaalala kong maigi, si Ms. Abaya ang direktang nakipag-deal kay Ms. Acosta, di ba? Your Honor, kung maririnig po natin yung kanyang salaysay, siya po kasi yung nakikipag-coordinate sa OBP. Siya nakikipag-coordinate or sino ang direktang nakikipag-usap kay Ms. Abaya, kung gano'n? Kay Ms. Acosta, sorry. Di ba si Jean Abaya? Pwede po. Yun ang pagkaintindi ko dun sa House hearing. Pwede po ako sumagot. Yes, please. Si Jean Abaya po, siya po yung next in rank nung ako po ay branch Siya manager. yung? Next in my rank. Oo, yeah. Apo. Pero siya ba yung direktang nakipag-deal kay Ms. Acosta ng DepEd? Ako po ang direktang sa OVP po. Nakakapagtaka lang kung bakit nung House hearing, si Ms. Abaya ang siyang nagsabi ng direktahan na yung entire amount ng cheque was withdrawn each encashment. Hindi po kayo. Ba't ganun? Your Honor, bali po si Gina Baya po ang naging incumbent manager. Siya po yung pumalit sa akin as branch manager. So at that time, tinanong po nga siya. So since operations manager po siya, aware din po siya sa transaction. Pero natanong din po siya kung sino direktang kumakausap sa cash division staff. So kaya po ako napatawag. Kayo yung direktang makipag-usap. Opo. Kahit siya ang nag-attest na talagang buong amount ang withdraw. Ganun. Aware naman po siya sa mga transactions din po sa branch. Okay, maliban doon, Ms. Constantino, nung House Blue Ribbon, narinig ko, nung tinanong ni Congressman Luistro, sino ang nag-withdraw ng pera at linagay sa mga bag, nung una, sabi niya, you didn't recall. Matapos noon, medyo may leading question si Congresswoman nun eh. Kasi ang sabi, do you recall Ms. Acosta? Do you recall Mr. Ortonio? Bigla nilang naalala si Ms. Acosta at si Mr. Ortonio. Tama ba yun? Ba't nagkaganon? Nung una, hindi ninyo maalala. Pagkatapos na, naalala na ninyo. Ano ba talaga ang naaalala ninyo? Para klaro tayo. Pwede po ba natin balikan po kung may transcript talaga? Kasi baka po, baka lang po, I'm sorry, may iba pong issue before. Tapos po natanong ako kung bakit ko po kilala yung dalawa. So baka po may iba pa Kasi pong nung una, tinatanong, kung nare-recall ninyo, sino naglagay ng pera sa mga bag? Sabi po ninyo na hindi ninyo maalala. Tama ba yun? Ang pagkakaalala ko Kindly po, wind up. ang pagkakaalala ko, sorry po. Ang pagkakaalala ko po, ang sinagot ko po yun na Yes, si na ang naglagay si Mr. Ortonio. Ang hindi ko po ma-recall kung sino po yung naglabas na ng cash. Hindi ko tinatanong yun. Hindi yan ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko, yung pa-iba-ibang sagot. Kasi nung una sabi niyo, hindi niyo maalala kung sino naglagay ng pera sa bag. Pagkatapos nung binanggit sa inyo, do you recall Ms. Acosta? Do you recall Mr. Ortonio? Naalala ninyo kung sino naglagay na yung dalawa? Bakit ganon? Yun lang po. Ang Kindly wind up, pagkakaalam, ma'am. Considering that Ms. Acosta is allegedly the payee, bakit hindi niyo naalala kaagad? Doon ako nagtataka. wala po akong matandaan na sinabi ko na hindi ko ma-recall po yung naglagay ng pera sa bags. Ang alam ko po, na-recall ko kung sino po ang naglabas ng bags. Okay, balikan na lang po natin yung transcript doon sa lower house Kung pwede po. baka maipaliwanag ninyo sa amin na maigi. Maraming salamat. The lady